Sino ang gustong manguna sa ating panalangin ngayong araw? Sige nga, Christina. Pangunahan mo ang ating panalangin. Maraming salamat, Christina. Good morning, grade for the Lisay. Ako nga pala, si Teacher Arjan. Ngayon, Clarice, may lumiban ba sa ating klase? Mahusay. Lahat kayo ay naririto at handang makinig sa ating talakayan. I have a classroom rules or mga alituntunin sa loob ng ating class bago magsimula ang ating klase. Naunawaan ba? Una, rule number 1, sit properly. Maupo kayo ng maayos. Pangalawa naman, listen to the teacher. Makinig kayo sa akin habang ako ay nagtatalakay ng ating aralin. Naunawaan? Pangatlo, raise your hand if you want to speak o magtaas lamang ng kamay kung may nais sabihin o nais sumagot sa ating talakayan. Naunawaan ba mga bata? Mahusay. Ngayon ay meron akong inihandang pampasiglang bilang para sa inyo. At gagayahin niyo lamang ang aking ipa-flash sa screen. Naunawaan ba mga bata? Okay. Pagkatapos ng ating energizer o pampasit ng bilang, ay siguro naman handa na kayong makinig. Pero bago tayo dumako sa ating aralin ay, what is our lesson last meeting? Sige nga, Sevin. Correct. It is a proper method of washing clothes and removing stains. So, tama ka, Sevin. Bigyan nyo nga ng Chris Aquino Club si Sevin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correct. Ngayon naman, ay dumako tayo sa ating motivation part. Meron akong inihandang laro dito na kung saan ay tatawagin Guess the Logo. So, sabi sa direction, let's play a game called Guess the Logo. Before our main lesson, I have a ball here, and when the music stops, the person or the student holding a ball will guess the logo. So, for example, nakapili na ako ng 3 estudyante na kung saan ay huhulaan nila kung ano yung logo na ipapakita ko sa screen. So, ito na. For number 1, yes, Christina. Correct. This is a Jollibee logo. For number 2, yes, Jacqueline. Correct. This is a Apple logo. And lastly, guess Millet. This is a SM Super Malls. So now, I have here jumbled letters for unlocking difficulties. Let's unjumble these letters. So pipili ako ng 5 estudyante na kung saan ay sila mismo yung mag-unjumbled or sasagutan nila ito sa harapan. Nakuha ba? For number 1, Talia. Number 2, Rod. Number 3, MJ. Number 4, Dana. Number 5, Angel. So, lahat kayong 5 ay sasagot. At isusulat nyo ang inyong mga sagot sa blackboard. Naunawaan? Okay. So, lahat ng inyong sagot ay tama. For number 1, entrepreneurship. Number 2, product. Number 3, hardworking. And number 4, entrepreneur. And lastly, number 5, creative. Lahat ng yan ay ating matatalakay mamaya sa ating lesson. So now, let's proceed to our discussion. The meaning and importance of entrepreneurship. Entrepreneur. So, for our objective, at the end of the lesson, the student should be able to discuss the correct
characteristic of entrepreneur, appreciate the importance of entrepreneurship, and create poster about a successful entrepreneur. So let us all know what contribution an entrepreneur can make to their community and what are the importance of entrepreneur. So here are the 5 ways that being entrepreneur can benefit individuals and communities. For number 1, can you please read, Dana? Thank you. So number 1 is create jobs. Entrepreneur starts new businesses which provide employment opportunities for people in the community. So ang mga entrepreneur daw ay gumagawa ng trabaho para sa kanyang or para sa komunidad. So number 2, can you please read, Talia? Thank you. So introduces new products. So entrepreneur develop innovative products and service that can improve people's life. So maaari nating example dito is yung mga for example, vacuum. Kung dati walis ang ginagamit natin, ngayon may vacuum na. So mas madali na tayong makakapag-linis. Hindi na takaw oras ang pagwawalis. Isang ganun mo na lang, slide mo lang yung vacuum, tapos na, malinis na agad. So, ito yung mga product na nakapagpapadali ng ating gawain sa araw-araw. So, for number 3, pakibasa mo nga, Jenny. Thank you. Number 3 is discover new methods. So, entrepreneur find efficient and effective ways to produce and deliver their products to the market. So, for example, si teacher ay mahilig sa kape. So, coffee lover. So, kung dati, sa bahay lang, no? Kuha tayo ng baso, painta tubig, kape, asukal, creamer, ayun, haluin natin, kape na yun. So, ngayon naman, may mga nauuso ng coffee vending machine na kung saan ay huhulugan mo lang, for example, 5 pesos. And, yung mismong machine na yung magtitimpla para sa'yo. Pipindutin mo lang kung anong flavor yung gusto. For example, gusto mo ng chocolate or gusto mo naman ng cappuccino, ganun. Pipindutin mo lang siya and lalabas sa machine. So, iinumin mo na lang. Yun yung mga bagong kaparaanan ng mga business or entrepreneur para mas mapadali yung mga produkto. So, delivers. Number 4 is delivers to the market. Can you please read, MG? Salamat. So, entrepreneurs make their products available for people to purchase, meeting the community's needs. So, isa sa mga halimbawa natin dito ay ang, for example, natin is yung Food Panda, yung mga delivery app. For example, no, ako, nagugutom ako. Wala na akong time magluto ng tanghalian kasi kapos na ako sa oras. Bilang isang teacher, so kung may malapit man na, for example, Jollibee, Chowking, McDo, so click ko na lang yun. And then, i-deliver na sa akin. No? Aantayin ko na lang ng mga ilang minuto. Yun, makukuha ko na agad yung product. So, mas mabilis ang pagbili mo through online. Hindi mo na kailangan magluto, hindi mo na kailangan maglakad or mag-tricycle papunta doon. So, mas mabilis sa tutugunan yung mga pangailangan. So, sa number 5, so, supports the economy. Can you please read, Joben? Thank you. So, entrepreneurs combine the necessary resources to create goods and services contributing to the overall economic growth. So, bilang isang entrepreneur ay mahalaga na dapat tayo ay nagbabayad ng buwis. So, ito kasi ay nakakatulong upang mag-improve yung ating facilities, education, health. Nakakatulong yan para mas umunlad yung ating bansa. So, pag mas madaming nagbabayad ng tax, so, mas madaming magagawa ang gobyerno na improve yung mga proyekto. So, now that we have discussed the importance of entrepreneurs, let's look at some example of successful entrepreneurs from both around the world and here in the Philippines. So, ano nga muna yung 5 important ways para maging isang entrepreneur? Or number 1 is create jobs, number 2 is introduce new products, and number 3 is discover new methods,
Number 4 is delivers to the market. And lastly, supports the economy. So now, here are the top 5 well-known international entrepreneurs. But before that, can you name some entrepreneurs around the world? What they sell, and can you give one? So, maaari ba kayo magbigay ng isang entrepreneur na kung saan ay kilala siya sa buong mundo at kung ano nga yung mga produktong kanyang ibinibenta. So, sino ang maaaring sumagot? Yes, Dayan? Sino nga ang kilala mo? Si Elon Musk. Tama. Si Elon Musk ay, ano ang binibenta ni Elon Musk? Kotse. Hindi lang basta kotse, kundi electric car. Na kung saan ay sikat sa ibang bansa. So, tama ka dun. So, now, let's proceed to, here are the top 5 well-known international entrepreneurs. For number 1, si Bill Gates. So, co-founder of Microsoft. He changed personal computers and is very rich. Co-founded Microsoft in 1975. So, ito yung yung Microsoft Office app. So, ito ay mahalaga para sa mga nasa office or di kaya nasa school, yung mga teachers. Yan. So, ano nga ba yung yung gamit ng Microsoft app? So, sabi dito, what's included? So, for simple Word is for simple processing. So, PowerPoint is for stunning presentation. So, number 3, Excel for analyzing data. And so on and so forth. Number 2, can you please read? Jenny Lin, thank you. So, Steve Jobs, co-founder of Apple Inc. He helped create the iPhone and change how we use phone. So, founded Apple in 1976. So, alam naman natin na ang isa sa mga sikat na cellphone ngayon ay ang iPhone. So, nag-release kamakailan last October ang company na Apple. Ito yung iPhone 16 Pro Max na kung saan ay bagong release or bagong labas ito na nakahanay sa kanilang cellphone. Meron din silang ibang binibenta katulad ng mga laptop, MacBook, iPad. Yan. Yun yung mga iba pa nilang gamit na hindi lang basta cellphone binibenta. So, number 3, ito na yung sinagot kanina ni Dayan, si Elon Musk. So, founder of Tesla and SpaceX. Yung SpaceX is dating Twitter na pinalitan lang niya. He works on electric cars and exploring space. Founded Tesla in 2003 and SpaceX in 2002. Yan, yun yung mga pictures. Yan, yun yung example na Tesla electric car. So, ito namang from Twitter to X. So, pinalitan lang niya yung branding. Pero, yun pa din naman yun. So, doon pa rin natin nakikita yung mga balita, mga trending na news, yan. So, mga hashtag. Kung familiar kayo dahil gumagamit kayo ng Twitter. So, for number 4 naman, si Jeff Bezos. So, can you please read? Clarice, thank you. So, founded of Amazon, he changed online shopping and became very successful. So, founded Amazon in 1994. Siya yung anyway, ito yung picture ng Amazon company. Kung makikita nyo dun sa gilid, yun yung logo ng Amazon. Ito yung siya, bilihan siya. Para din siyang Shopee, Lazada, yan. Kung i-compare natin dito sa Pilipinas. So, syempre, hindi magpapatalo ang Pilipinas. So, meron tayong dalawa na kilalang kilala. Ito yung Shopee at Lazada. Na kung saan ay talaga namang panay add to cart ng inyong mama, ate, kuya. Yan. Pati si teacher din ay napapa-add to cart tuwing may sale. So, ito yung local na meron tayo dito. Kasi yung Amazon international app siya. No? Itong Shopee at Lazada ay accessible dito sa atin. So, mas madaling umorder, mas efficient siya. So, lastly, for international, so Larry Page and Sergey Brin. Can you please read, Joben? Thank you. So, co-founder of Google.
and they changed how we find information online, co-founded Google in 1998. So, yung nasa taas na bahagi si Larry Page yan, at yung nasa baba naman is si Sergey Brin. So, sino ba dito yung gumagamit ng Google? Si teacher kasi gumagamit ng Google yan. Diyan naghahanap ng mga information na pag hindi sapat ay, yun, mag-search lang si teacher. So, madami kang makukuha information sa Google. So, ito nga pala yung picture ng company nila. Alam ko parang sa India to. Parang India yata. Yun. So, kung makikita niyo din sa gilid ng ating presentation, yun yung Google na logo. Andun lang siya. So now that we have looked at international entrepreneurs, let's explore some successful entrepreneurs here in the Philippines. So now, but before that, can you name some entrepreneurs in our country and what they sell? Sige nga. Dicky, magbigay ka nga ng kilala mong entrepreneur dito sa ating bansa at ano kaya yung binibenta niya? Jollibee, tama. So sa tingin mo, ano ba yung mga binibenta ng Jollibee na yan? So, tama yung sagot mo, yung spaghetti at chicken. So yun, tama. So here are the top 5 well-known local entrepreneurs here in the Philippines. So syempre, una dyan yung tama na sinagot kanina ni DK is si Tony Tan Caktiong. So, founder of Jollibee, a well-loved fast food chain with tasty local food, founded Jollibee in 1978. So, si Tony Tan Caktiong pala ang founder ng Jollibee, na kung saan ay lahat kay paborito. Sino ba naman ang hindi ayaw kumain ng Jollibee, tama ba? Lalo na yung manok nila, yung malutong, masarap. Diba? So, ito yung example ng Jollibee na restaurant. Yan. Kung makikita nyo, ito yung fast food Jollibee. Yung sa gilid is yung logo. So, number 2. Can you please read? Paula? Thank you. So, founder of a national bookstore, a popular place for books and school supplies. So, founded National Bookstore in 1942. Si Socorro Ramos ang founder ng National Bookstore. Ito yun. Yan. Diyan tayo makakabili ng mga gamit sa school, ballpen, papel, notebook, colored paper, yan, pentel pen. Yan yung mga ginagamit ng mga estudyante at teachers sa paaralan. Nandito natin matatagpuan sa National Bookstore. Lahat yata ng school supplies nandito na. Ikaw na lang yung mapapagod mamili kung ano yung gusto mo. So sabi dito, do you know National Bookstore is the famous place to buy school supplies? Over the years, National Bookstore expanded to become one of the largest bookstore chains in the Philippines. So, offering a wide range of books, office supplies, educational materials for students, professionals, and teachers. Yan. Gaya nga ng sinabi ko. So, lahat nandito na books, notebooks, school supplies, yan. Mga ballpen, yan. Papel. So, dito natin mabibili lahat yan. So, number 3, can you please read, MJ? Thank you. So, Manny Villar, a successful businessman known for building homes through Vistaland, founded Vistaland in 2007. So, si Manny Villar ay dati ring senator ng Pilipinas. So, ito yung example ng Vista Residences. Sila yung nagmamay-ari na to. At meron din silang Vista Mall. Na kung may SM, may Vista Mall. Na, so, Camellia Home. So, syempre, under ng Vista Residences. And parang kasama rin ito. Pero mas mura dito yung sa Camellia Homes. Yung sa mga Vista Residences kasi is condo siya, parang mas mahal siya kasi condo. Tsaka sa Maynila, ganun. Itong Camellia Homes naman kasi is medyo mababa naman ng konti. Doon, kumbaga. For example, ang bilihan ng condo ay 30 million, 25 million. So, pagdating sa Camellia Homes, makakabili ka ng bahay na 5 million, 12 million, depende sa unit na kukuhain mo. So, ang pinakamalapit na Camellia Homes dito sa atin
kay teacher dito sa Bulacan. Ay kung nasa Angat ako ay meron siguro sa Pan, di ba? Or Santa Maria. Yan. Parang merong Camellia Homes doon. Tapos kung gusto niyo naman bumili, yun, mag-inquire lang kayo doon kung anong unit ang gusto niyo. So, meron doon. So, ayan. Si Senator Cynthia Villar, Senator of the Philippines. So, is a Filipina married to Manny Villar and politician. Currently serving as a Senator of the Philippines. She was a member of the House of Representatives for the Lone District of Las Piñas from 2001 to 2010 before winning a Senate in the 2013. So, ang asawa po ito ni Manny Villar, si Senator Cynthia Villar, na kung saan ay katuwang niya sa mga Camellia Homes, yung mga businesses nila. So, yun. So, for number 4, Carlos Chan. Can you please read? Thank you, Antoinette. So, Carlos Chan is a founder of Oishi, a popular brand for snacks in the Philippines. So, Oishi is founded in 1974. So, sino ba naman ang hindi favorite sa mga pillows, di ba? Yan, yung mga Oishi, prawn crackers, sponge, yan, at madami pang iba. Hindi lang chicheria, meron din silang mga drinks. Talaga namang pati si teacher ay mahilig din at paborito. So lastly, isa sa mga pinakinilalang entrepreneur dito sa ating bansa, talaga namang si Henry C. So founder of SM Investment, and which runs many shopping malls here in the country, and was of the wealthiest billionaire in the Philippines. So Henry passed away on January 19, 2019, founded investment in 1958. So, kasama ni Manny Villar at sa hanay ng mga mayayaman dito sa Pilipinas, si Henry C. So, sila yung mga kasali sa mga billionaire yan. So, ito yung example ng SM. Sa SM Mall of Asia. Itong larawan na to ay, kung hindi ako nagkakamali, ito yung Last Christmas 2023 na picture. So, ang ganda, no? So, sino ba naman ang hindi maaakit pumunta sa SM pag maganda yung mga decoration, mga design. So, madami ka din talagang mabibili doon. So, did you know that SM started by Henry C. is one of the biggest shopping mall chains here in the Philippines, and he opened the first SM store in 1958. And now, there are many SM mall and stores all over the country. So, siguro ang pinakamalapit na SM dito sa akin, dito sa Angat, ay ang SM Baliwag. At alam ko parang meron din yata sa may SM San Jose, parang SM Tungko. No? So, hindi pa nakapunta si teacher doon. So, nadadaanan lang lagi ni teacher. Pero kasi si teacher ay lagi nasa SM Baliwag. Yan. Doon kami mas madalas bumili. So, did you know that SM Baguio has no air conditioning because of the cold weather there? Ayan, kung makikita nyo, ito yung SM Baguio City kasi talaga namang ang SM Baguio ay napakalamig. Hindi mo na kailangan ng aircon, ikaw na mismo yung giginawin doon. No, kaya kung makikita nyo sa umaga, ito yung picture niya. Tapos ito naman sa gabi, di ba ang ganda? Nakakamangha na wala ng aircon kasi malamig na mismo yung paligid. So, these local entrepreneurs have shown us that with creativity and hard work, anyone can succeed in business right here in the Philippines. So, as a student, you can earn extra money by creating and selling products like that are easy to make and popular in community. Ano nga ba yung mga madali para sa mga estudyante katulad nyo? Ano ba yung mga pwede natin gawin? For example, ano ba yung uso ngayon? For example, Graham Ball, Graham Bar, yan. Yan yung mga uso ngayon na madali lang gawin at madali lang din ibenta. So, ikaw, as a student, maaari ka rin kumita mula sa bahay or pwede mo rin siya ibenta sa school. Basta magpapaalam lang sa teacher. So, ngayon, ito na. So, example of product. Meron akong ginawa ditong video kung paano gawin yung Graham Balls. So, product, Graham Ball. So, ingredients and prices. So, Graham crackers, 1 pack is 50 pesos. Condensed milk, 1 can, 35 pesos. Yung Graham crackers or Graham Crush is 200 grams yata yun. So, sprinkles, 1 small pack is 20 pesos. And ganun din yung marshmallow, 1 small pack is 20 pesos. So,
Ngayon, tatawag ako ng isang estudyante para sagutin ito. Pero, gagawin ko muna na. So, ito na. Si Rod ang ating tatawagin para sagutin ito. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Arjan. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung papaano gumawa ng Graham Ball na kung saan ay maaari nyo itong pagkakitaan sa inyong tahanan o di kaya sa paaralan na kung saan ay makakatulong sa inyo kahit na maliit na kita lamang. Siyempre, bago natin simulan ang paggawa ng Graham Ball ay kailangan meron tayong PPE. Ang PPE ay ginagamit sa pagluluto sa loob ng ating kusina. Ang ibig sabihin ng PPE ay Personal Protective Equipment. Una na dyan, dapat meron tayong hairnet. Ayan. Sa paggawa ng Graham, dapat ay meron tayo nito. Pangalawa naman ay ang apron. Ang apron ay ayan. Susuot lamang natin yan para tayo ay handa na sa paggawa ng Graham. Siyempre, dapat meron din tayong face mask para sigurado na walang tatalsik na laway sa ating ginagawang pagkain. So, wait lang, isusuot lang ni teacher. Ayan. At ang huli ay dapat meron tayong gloves kasi gagawa tayo ng Graham Ball. Siguraduhin din na malinis ang ating mga kamay sa paggawa nito. So, isusuot ko lang ang gloves sa aking kanang kamay para handa na tayo. Okay ba mga bata? Handa na ba kayo? Magaling! Simulan na natin. Ngayon na nakasuot na tayo ng PPE o Personal Protective Equipment ay dapat handa na rin ang ating mga ingredients o ang mga sangkap para sa paggawa ng Graham Ball. Apat na sangkap lamang ang aking gagamitin. Una na riyan ay ang Graham Crush. Pangalawa, ang condensed milk. Pangatlo, sprinkles. At pang-apat, marshmallow. So, handa na ba kayo? Kasi si Teacher Arjan ay handa na. Okay, gagawin na natin ito. Ngayon ay hahaluin na natin. Pagkatapos ilagay ng gatas, hahaluin na natin ang ating Graham Ball or ang Graham mixture hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. Patuloy lang natin itong hahaluin. Natin makuha ang tamang timpla. Konting halo pa. Konting halo pa.
ganito lang ang consistency ng ating Graham Crush na may kasamang condensed milk. So, pwede na to. Kung makikita nyo, ayan, maaari na itong gawing Graham Ball. So, paano nga ba gumawa ng Graham Ball? Ganito lang, sundan nyo lang yung gagawin ni Teacher Arjan, okay? So, una, kukuha ka ng konti. Ayan, kukuha ka muna ng konti lang. And then, ipaplat mo. Since dapat malinis ang ating mga kamay, si Teacher Arjan ay malinis ang kamay niya. Okay? Ganito, kukuha ka ng isang marshmallow. Iko-cover mo lang yan. Ayan. Para makabuo ka ng Graham Ball. Coated lang natin to. Ayan. Ngayon, na na-coated na natin siya, maaari tayong mamili ng ating gawing design. For example, itong sprinkles or di kaya itong sa Graham Crush. So, una, try muna natin sa sprinkles. So, ganito lang. I-roll lang natin siya. Ayan. O kaya igaganto yan. Gagantihin lang natin para magkaroon tayo ng design. So, ayan. Meron na tayong Graham Ball. Nakikita nyo? Ayan. Yan ang ating finished product. So, ilalagay lang natin siya dito. So, ayan. May Graham Ball ka na. Ngayon, subukan naman natin pag plain lang. Kuha tayo ulit ng konti. Dagdagan natin ng ayan. Ngayon naman ay kukuha ulit tayo ng marshmallow. Kukutin lang natin ulit ito ng Graham Ball. Ayan. Once na makoated na natin to, ayan, ilalagay na natin siya dito sa Graham Crush. Ayan. I-roll lang natin para makoated niya. So, ganun lang. Ayan, nakikita mo ba ang ating finished product? Ayan, yan naman ang Graham Crush. Ilalagay natin siya dito. So, ayan. Meron ka ng Graham Ball. Dalawang design. So, ngayon, gagawin ko lang yung natira pa at ipapakita ko sa inyo ang final product. Okay? So ngayon, nakagawa ako ng ating Graham Ball. At ito na yung finished product niya. Ayan. Nakagawa ako ng 19 pieces na Graham tape at 21 pieces naman para sa Graham sprinkles. Ito na yung ating finished product. Ito yung maaaring yung ibenta sa inyong loob ng tahanan o di kaya sa ating paaralan. Ayan. Okay ba? So, ito na. So, this recipe can make about 40 pieces of Graham Balls, and the selling price for Graham Ball is 5 each. So, mura na. Kayang-kayang bilhin ng mga kaklase ninyo pag kayo nagbenta ng Graham Ball. So, total earnings is 40 pieces times 5 is equals to 100 pesos. So, profit calculation. So, ibabawas lang natin yung ating nagastos at dun sa ating kinita. So, for example, 200 minus 1.125. Yan. Ngayon, ang tatawagin natin para sumagot dyan ay si step. So, summary lang natin yung cost. So, cost of ingredients is 125. Selling price per piece is 5 pesos. Total earning is 200.
So, profit is 75. So, kumita ka ng 75 pesos sa pagbebenta ng Graham. So, hindi na rin masama. Makakatulong na rin ito sa iyo sa pangbaon mo sa araw-araw. O, diba? Kung, kung susubukan mo na ngayon na gumawa ng Graham phone, ay makakatulong ka na kahit papano makabawas ng bawon sa inyong mga magulang. So, question. So, what is an entrepreneur and what does entrepreneurship mean? Can you please answer? Yes, Talia. Thank you. For number 2, what skills do you think are important for entrepreneurs to have? Yes, Adrian. Thank you. For number 3, if you were an entrepreneur, what product do you think you would sell? Sika Sirens. Thank you for answering. All of your answers are correct. So, bigyan nga yun ng Batanggenyo clap. Alam nyo ba yung class? Hindi. So, ganito lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ala, kay galing. So, ulit nga. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ala, kay galing. Okay, thank you. So, now, groupings. So, direction. Each group will choose a successful entrepreneur to focus on for their poster. Discuss and select one of the that interests everyone in the group. Your output will be graded based on the criteria specified on the rubrics below. So, rubrics. Creativity in the drawing, 15%. So, presentation, organization of content, 10%. So, materials is 5%. Teamwork, 5%. A total of 50%. So, now, let's have a quiz. So, direction. Identify what the picture shows. Circle the letter of the correct answer on the line. So, ito yun. Sa notebook nyo ay kukopyahin nyo copy and answer and then bibilugan nyo lang kung ano yung tamang sagot. So, yun yung number 1. For number 2, for number 3, for number 4, and last, number 5. Okay. So, now, for your assignment on your notebook. So, my favorite product. So, sabi dito, choose a product. Pick your favorite product. Like a snack, toy, or book, or kahit anything na anong paborito yung produkto. Ganun. So, answer the questions. So, number 1, what is the product? Ano yung produktong napili mo? For example, cellphone. So, who makes it? Sino daw yung gumawa nito? Number 3, where can you buy it? So, saan mo ba mabibili yung iPhone or Apple? Hindi sa SM, pake sa mga authorized sellers. So, number 4, what do you like most about it? So, ano ba yung gustong-gusto natin sa iPhone? Siyempre, yung camera niya, di ba? Ang ganda, ang linaw. So, draw a picture of your favorite product. So, drawing mo lang, simpleng iPhone lang style. Kahit yung back part lang. O yun. Meron ka ng assignment. So, yun yung example na for you, mag-iisip na kayo ng panibago. So, bawal na yun. Okay? Any questions so far? Wala na. So, goodbye and thank you. Grade for Dalisay. See you on next meeting. Thank you.